Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 4 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gitipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Huwebes, Setyembre 4, tuig 2025. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Mga proyekto sang Diskaya sa syudad sang Iloilo, pauntato ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Wala natapos nga drainage sa Radial Road Project sa Barangay Kamalig-Haro, isa sa natudlo nga rason sa pagbaha sa mga kaiping nga mga barangay. Mayor Treñas nagpanawagan kay Congresswoman Baronda kag sa DPWH nga magatag sang kompleto nga listahan sa tanan nga proyekto halin 2019. Engineer Roy Pacana nagapabilin nga accountable sa mga Ilonggo sa pihak sang iya pag-resign suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Anay IPPO Director Cornelio Salinas dismayado sa natabo nga pag-hold up sa iya asawa sa parking area sang SM City, Iloilo. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang proyekto sang mga diskaya sa syudad sang Iloilo, pauntato ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tanan nga proyekto sa mga diskaya sa syudad sang Iloilo ang pauntato ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Madumduman nga una nga gin-revoke sa Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya sang siyam ka construction firms nga ginapanag-iyahan o kontrolado sang diskaya. Pahayag ni Mayor Treñas nga bangon nga gin-revoke na ang lisensya, pauntaton sa syudad ang mga construction nga kung sa diin ang mga kontratista amo ang diskaya. Dugang pa sang alkalde nga pagatun-an niya kung maga-issue bala ang city government sang cease and desist order. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala natapos nga drainage sa Radial Road Project sa Barangay Kamalig-Haro, isa sa natudlo nga rason sa pagbaha sa mga kaiping ng mga barangay. Nagapanumbalik sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Makapahaganagan kung tani sa baha ang na-eksperyensyahan sa pila ka mga barangay sa distrito sang Haro kung natapos ang drainage sa Radial Road Project na nahamtang sa Barangay Kamalig-Haro, Iloilo City. Ini ang pahayag ni former Barangay Captain Simplicio Subaldo sang Lanit Haro nga kaiping nga barangay sa Kamalig matapos ang ginhiwat ng ocular inspection sa utod nga drainage o box culvert sa Barangay Kamalig nga proyekto sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. Pahayag sa nga kapitan nga kung kaisa ang tubig sa Lanit ang halita sa Pavia kag Santa Barbara kag kung natapos kun tani ang proyekto
Makakadto ang tubig sa flood control kag hindi na maglaban sa Bunta Talak Creek nga nagatugas ang pagbaha. Makita sa ocular inspection nga ang panugod sa utod nga drainage halin sa flood control sa Kamalig kag mga ginabata 145 linear meter para mag-angon sa irrigation canal sa National Irrigation Administration o kaniya sa Lanit. Samtang gipahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bangon utod ang proyekto pangitaan sa solusyon sa syudad ang naghatag sa problema sa mga pumuluyo. Pahayag sa alkalde nga i-check sa syudad kung ba na nadala sa budget sa congressional districts ng Iloilo City ang supon nga drainage at pangpananglit nga wala ang syudad ang mangita sa solusyon. Wala sa budget ng Pascover sa CDO na ginugdan nila na parang din sa pangalapot para sa atong budget. Ako na sila sa Barangay Kamalig Tatak, Ulatang, at ito sa Lanit, ay tungkol na tubig dito tarang ito sa ina. So, ako niya, sir, dapat na makakatulong sa pagtutunan na nasa ano ba ito lang yung tubig na hindi madami sa Bunta Talak Creek. So, wala matapos, tikatong tanan, ang baha, siyempre, nakita natin ang creek ba sa may Butacana. So, tama din ka nakakatanin sila sa buwan. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni former barangay captain sang Lanit Haro nga si Sobaldo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Treñas nagpanawagan kay Congresswoman Baronda kag sa DPWH nga magatag sa kumpleto nga listahan sa tanan nga proyekto humalin sa tuig 2019. Nagapanumbalik sa detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanawagan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay Congresswoman Julian Jamjam Baronda kag sa Department of Public Works and Highways o DPWH 6 nga magpagawa sa kumpleto nga listahan sa mga proyekto. Pahayag sa alkalde nga bilang advocate sa Mayors for Good Governance, ginapangayo niya ang listahan sa mga proyekto halin sa 2019 tubtub sa Subo. Kabahin sa payo sa alkalde nga ang congressional representative ang mga naga-request, nagatumod kag sponsor sa proyekto para sa Lum District. Dugang pa niya nga responsibilidad sa congresswoman na i-account kag tumuron ang tanan nga proyekto bangod ang ginapatuman sa Iloilo City District Engineering Office nagalin sa request kag sponsorship sa district representative. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Engineer Roy Pacana nagapabilin nga accountable sa mga Ilonggo sa piyak sang iyang pag-design sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapabilin nga accountable sa Tumuluyo sa siyudad sa Iloilo si Engineer Roy Pacanan sa piyak sang pag-resign sini bilang OIC sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Inaging pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa gintagwa ng official statement kasunod sa pagsumeter ni Pacanan sa iya courtesy resignation kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sulo sa alkalde kinahanglan sabtan sa opisyal ang questionable nga mga proyekto sa idalom sa pagdumalahan sini bilang OIC sa ICDEO. Kasunod sa pag-review sa Iloilo City Government sa 90 ka mga ongoing projects nga nagbalor 4 billion pesos sa idalom sa General Appropriations Act halin sa tuig 2022 tubtog 2025, madamo sa hindi mapatag ng mga detalye sa mga Treñas lakip ang mga lokasyon sa proyekto. Makatilingala man dugang pa sini kung paano ginpatuman ang mga proyekto bisang nga kulang ini sa dokumento alin sa lokal na panguluhan patimaan sang kakulang sa koordinasyon. Padayon ang pagpanawagan sa alkalde sa pagpatag sa DPWH ICDEO may kaangtanan sa detalye sa mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tawag nga Lausi ni Ana Iloilo Police Provincial Office Director Retired Colonel Cornelio Salinas ang seguridad nga ginapatuman sa SM City Iloilo kasunod sa natabo nga pag-hold up sa iya asawa sa parking area sang mall. Sunod kay Colonel Salinas, padulong iya asawa upod ang bagger para ikarga ang mga ginpamakal sa salakyan sang nakalakat ng bagger. Dito gitayan kagin pistol whip sang suspect nga asawa kay nakuha ang wallet nga may unod cash kay mga IDs. Nagpangisang bulig ang biktima sa security guard apang chill lang ini kawala sang sense of urgency para madakop ang suspect. Gitawag man ni Salinas nga unsafe kag breeding place for criminals
ang parking area bangod sa kadulom sang lugar kag hindi man high definition ng CCTV nga makabulig kuntani sa investigasyon sang kapulisan. Sa tungkol sa natabo, nagalaw si Salinas nga maresolbahin sang kapulisan kag hindi lang magkarga sa crime statistics sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginarekomenda sa Iloilo City Police Office ang mas madamong nga suga sa parking areas ng SM City Iloilo kasunod sa nagluntad nga robbery hold-up incident sa diin sa kadoktora ang nabiktima sa kawatan. Sunod kay ICPO Director Police Colonel Kim Legada, madulom ang lugar sa diin nagluntad ng krimen kaysa hindi ka oportunidad para sa mga kriminal nga makapangbiktima. May CCTV man kung tani sunod kay Colonel Legada apang hindi klaro ang kuha bangod madulom ang lugar. Sa pag-install sa madamong nga suga, nagapati ang ICPO nga patap na anuman nga ginaplano sa mga kriminal kag maproteksyonan ang mga nagapadulong sa mall. Nagaplanong ICPO nga magpakig-angot sa tagdumalahan sa mall para ma-reorient ang mga security guards o napasangkad ang seguridad sa lugar sa karon nagaparay ng hot pursuit operations sa kapulisan para maaresto ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kasunod sa hold-up incident nga nagluntad sa car park sa SM City Iloilo, ginmanduan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias ang Iloilo City Police Office nga pasangkaron ng police visibility. Subong man ang pag-deploy sang patrol cars ng motorcycle sa mga business centers sa syudad labi na kon rush hour. Nag-instruction man ang alkalde sa hepe sang ICPO nga magpresentar sang detailed report sang natabo. Ginhingyo man sang alkalde ang private sector kay business establishments nga magbutang sang dugang nga suga sa madulong nga area sang ilang properties, magdugang sang security personnel nga mag-comply sa CCTV ordinance nga nag-require sang camera sa sulod kagwa sang establishmento. Igapatawag man sang alkalde ang tagdumalahan sang SM City ug istoryahan kung paano pa mapasangkad ang security measures sa palibot lakip ang safety sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagatuberar ang tagdumalahan sang SM City Iloilo sa padayon nga investigasyon sang kapulisan. May kangtanan sa insidente nga pag-hold up sa isa ka doktor nga babae sa open parking area sang mall sa distrito sa Mandurriao, Iloilo City sa Setyembre 3. Sa opisyal nga payag sang SM City Iloilo, ginaseryoso nila ang ninamitan nga hitabo nga nagpabiling komitido sa kaluwasan kag seguridad sang tanan nila nga customer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang banaton nga balita, pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa mga mangunguma sa Iloilo, nagsugod na. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsugod na sa mga adlaw ang pagbaligya sa 20 pesos na bugas para sa mangunguma sa Iloilo sa warehouse ng National Food Authority o kon NFA sa Haro. Katuyan sa programa nga mabuligan ang mga mangunguma nga may talamnan hindi magsobra sa 2 hektarya kag nakaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Sa Department of Agriculture Western Visayas, may 500 kasakos ang NFA rice ang gipain para sa programa. Ang kada manguma mahimong magbakal sang tubtob 10 ka kilo ka bugas kada bulan o kon tubtob 50 ka kilo para sa 5 ka bulan. Ginainganyo sa ahensya ang tanan nga kwalipikado nga manguma nga magpadulong sa NFA warehouse sa Haro kag magbakal sang bugas nga barato. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal nang ginlunsar ang Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 sa Rojas City, Capiz. Nangin maduagon ang dalanon sa Rojas City kadungan sa ginuot nga Grand Caravan sa dinagupod sa parada ang mga mascot sa Department of Science and Technology sa Naino, Alan Gaghabi, kaupod sa Stingray sa Capiz State University. Ang caravan ginpangunahan sa DOST, kaupo ng mga partner agencies takip ng Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, CAPSU, kag Rojas City Government. Ginsundan naman ang caravan sa press conference kaupo ng mga katapo sa media sa din gin-isa-isa ang mga aktibidad para sa dako nga Regional Science Event. Ang 2025 RSTW hiwaton sa September 10 to 12 nga magasentro sa smart kag sustainable communities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang turnover ceremony ang sang liderato ang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office Negros Occidental. Halin kay Engineer John Nathaniel Herangaya, outgoing OIC Penro Officer, sa kay Catherine Balasa, incoming OIC PNR Officer. Ini sa tapos nga ma-appoint bilang OIC Assistant Regional Director for Technical Services ng DNR Negros Island Region, si Engineer Herangaya.
Sa iya mensahe, nagpasalamat si Rangay sa DNR officials, mga kaupod sa trabaho kay mga partners nga nagsuporta sa iya lideratura. Ginatagad man niya emphasis ang importansya sa teamwork kag collective effort sa paglabot sa mga mandato sa departamento. Ang turnover ginsundan naman sa acceptance of responsibility ni Forester Balasa. Nagpasalig siyang ipadayon ng mga programa kag inisyatibo sang Penro, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang annual inventory sang drug evidence sa Philippine Drug Enforcement Regional Office 6 sa pagpanguna ni Director Ralph Romel Torres. Nagupod sa aktibidad ang mga katapos ng NBI Huevro, PNP Regional Forensic Unit 6 kag PDEA Regional Laboratory Section agud masiguro nga ang tanan nga ebidensya na secure kag na-account sang insekto. Katuyan sa aktibidad nga mapakita nga transparent kag accountable ang PDEA sa mga ebidensyang ilang ma-recover kag bilang pagsunod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginahimo man ini bilang kabahin sang ISO 9001-2015 QMS standards. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindugukan sa mga aplikante ang unang adlaw sa 2-day government job fair sa Civil Service Commission sa SM City, Iloilo. Sunod sa ahensya, may halos 300 ka job seekers ang nagpila para mag-apply sa masobra 180 ka bakante nga posisyon nga ginatanyag sang nanuay-tuway nga opisina sa gobyerno sa Rion. Sa mga interesado, mahimo pa mag-apply tugtog buwas nga adlaw September 5 halin alas 10 agad tugtog alas 6 sa gabi ang job fair. Ang isa sa mga aktibidad para sa selebrasyon sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary nga may tema nga magtatagal hanggang nga magalawig tugtog buwas Setyembre 5. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iniwat sa probinsya ng Antique ang humanitarian workshop kag emergency operational readiness advanced course training sa Boy Scouts of the Philippines. Sa aktibidad, ginhana sa mga trainers ng BSP sang rescue operations agad manginhanda sa pag-atubang sang kalamidad o kung emerhensya ang ilan namang igatudlo sa iban pang miyembro ng BSP. Ang probinsya ng Antique pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpanguna sa aktibidad. Ang mga tiglawas ng BSP nagikan pa sa nagkalilang nga Boy Scouts Council sa Visayas, nakip ng Eastern, Central, Negros Island, Western Visayas, kagang Zamboanga Council. Gayong pasalamatan naman ni Regional Scout Director Visayas Cluster Dr. Marvin M. Nicer, si Governor Javier sa pagkatagsuporta sa nasambit nga aktibidad kagamuman sa PDRR Montique sa pagpanguna nga matigay ng training workshop para sa BSP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ay nagluwat sa paghanas para sa 37 ka start-ups sa Western Visayas. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang Bunsiak TNK Aspire Startup Bootcamp on Entrepreneurship. Ang paghanas giging patigayan online ang ginapakigbahinan sang 71 ka partisipante gikan sa 37 ka startup sa Western Visayas. Ang aktibidad nagasabi nga opening salvo sang Bunsiak TNK 2.0 nga nagatuyo pabasugod ang innovation kag startup ecosystem sa rehiyon. Ang mga graduates ang paghanas mahimo nga magpreparar ka mag-apply sa Bunsiak TNK Mentor Match Pitching Competition. Sa 37 ka nagpasakop nga startups, 8 ang naghalin sa Clan, 5 sa Antique, 10 sa Capiz, 14 sa Guimaras, 14 sa Iloilo, kag 20 sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malapit sa Central Philippine University pagdumili ang kasunod sang nagahilapit nga bar examinations. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Ginlunsar sa Department. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhanog dong sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa publiko ang pagdumili sa magaon na aktibidad sa palibot sa Central Philippine University kasunod sa nataan na pagsugod na sa 2025 bar examination. Kasunod sini pagdumilian ang pagpatigayon sa anuman na sahi sang mass o kung political gathering sa palibot kasubong sang parada, sa lubong activities, party, celebration, concert, live performances, karaoke, video key session, kada na pa mag-ahod na aktibidad. Ginabasuhan man ang mga motorista na maglabay sa alternatibo nga mga ruta bangod sa igapatungan nga road closure sa palibot sang CPU sa maabot na Setyembre 7, 10 kag 14.
May kapatuman man nga liquor ban sa pila ka establishmento malapit sa lugar sa amo nga mga petsa. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Pelikula sa mga gimbalanon to sa Lola nga luwig mangin tilapia finally sa karon nga Cinemalaya. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Giningadlang nga isa sa pulo ka official entry sa Cinemalaya Shorts 2025 ang pelikula nga hasang ni Daniel de la Cruz sang Gimbal Iloilo. Ang pelikula nagasaysa sa istorya sa isa ka apo nga gintugyanan nga magatipan sa iya lola nga luyag mangin tilapia sandig sa pagpati sa pamilya nga ang tawo nga nagtaliwan nagabalik bilang isa ka sapat sang kributan. Unusual man kung pamatian ang dalagan sa istorya, ginaathag sang direktor ng pelikula, inspired sa iya personal nga istorya nga nagdako sa isa ka uma, malapit sa suba kag isa ka unconventional niya nga pamaagi para ipakita sa publiko ang epekto sa pagbago sandig sa pagpati sa pamilya nga ang tawo nga nagtaliwan nagabalik bilang isa ka sapat sang kributan. Unusual man kung pamatian ang dalagan sa istorya, ginaathag sang direktor ng pelikula, inspired sa iya personal nga istorya nga nagdako sa isa ka uma, malapit sa suba kag isa ka unconventional niya nga pamaagi para ipakita sa publiko ang epekto sa pagbago sang tiyempo. Dugang pa niya subong makita ang pagbago sang kributan dala sang climate change kag pagkalbo sang kabukiran. Ano pa ang balikan naton kung kita ang magtaliwan kung wala na kita sang balikan nga kalikasan? Ginpabugal ni De La Cruz nga ang hasang halin sa iya tigulo, film location, lingwahe, staff kag crew, ang makabigid nga puro nga Ilonggo. Ang pelikula ginshoot sa mga gimbalanon nga pamatanon sa isa ka lugar sa Gimbal Iloilo, kag ang mga karakter lunsay man mga Ilonggo. Gani nagalaom si De La Cruz nga suportahan man sa mga Ilonggo ilabi na ang aras sa Metro Manila ang ilang 15 minutos nga pelikula pinaagi sa pagtanaw sini sa mga i-anunsyo pa nga mga sinema. Sa ilang langin kadalagan, ginpasalamatan sang direktor ang suporta sa iya mga kaupod sa pelikula, pati ang ilang mga pamilya, Gimbal Eye Film Society, Gimbal Municipal Government, kag Iloilo Provincial Government. Nebuluhan nga magluwas sa hasang, ginpadunggan man ang pila sa nahuman nga pelikula ni De La Cruz sa Gawad Alternatibo sang Cultural Center of the Philippines, Montañosa Film Festival sa Baguio City, kag Bantayan Film Festival sa Gimbal kung sa diin sila nag-umpisa. Parugyan De La Cruz sa kasubong niya nga pamatanon nga handom ang pag-ubra sang pelikula, hindi magpatalaw ka magpalayang gihapon sa piyak sa mga pagdilaw, bangod kaangay niya. Nagsugod man siya nga wala sang bastante nga pondo, kag nagamantiler lang sa kamera sang iya cellphone sadto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Gimaras ginpatamis ang Setyembre pinagi sa Dragon Fruit Fest Year 4. Detalye sang balita, Mary Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Bida ang dragon fruit sa Isla San Guimaras sa pagsaulog sa Dragon Fruit Fest Year 4 sugod Setyembre 4 tubtob Setyembre 7, 2025. Ginakabi nga isa sa mga nagapangunang produkto sa probinsya, nagalapad ng industriya sa dragon fruit sa Guimaras na may masobra 22 ka hektarya nga tanuman kag 41 ka aktibo nga dragon fruit growers, 28 diri miyembro sa Dragon Fruit Growers Association. Sa Guimaras Provincial Government makahatag ini isang dugang nga plangabuyan sa mga Gimaras noon kag kapin 22 million pesos sa turismo sa nagliligad nga tuig. Lakip sa mga lauman nga aktibidad sa kapistahan ang weekend market sa Provincial Capitol Grounds sa diin sarang makita ang mga preska nga mga dragon fruit kag iban pa nga produkto halin sa nasambit nga prutas. Farm Pick and Pay sa NJST kag Pakito Farms at sa diin pwede makaani sa dragon fruit ang mga bisita ukon bumalakal. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Radyo hindi na maagyan ang mga heavy trucks ang porsyon sang National Road sa Barangay Escalantera, San Joaquin, Iloilo matapos nga mag-usmod sang Martes, Setyembre 2. Natabong pag-usmod sa tubang sang Escalantera National High School. Ginapanugyanan ang tanan ng motorista nga maghinahinay kag maghalong sa pag-agi sa nasambit nga lugar agud malikawan ang disgrasya. Ginapangabay sang San Joaquin Disaster Risk Reduction Management Council
nga ang tanan nga heavy trucks 20 tons pasaka ang mag-agi sa coastal road via Tiolas ani nii. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:25 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Setyembre 4, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.